Boss, akala ng customer lobat na ang battery niya, kaya ipapacharge sana. Pero nung tinis ko gamit ang battery analyzer, iba ang resulta na lumabas. Ito po ang bating battery. Ayan po. Ang battery na ito ay GS. Ang size niya ay GTC6B. Ito na po yung kanyang pinaka-size. GTC6B. Valve Regulator Lead Acid Battery. Sealed MF. Ibig sabihin, maintenance free. Naka-sealed siya. Ayan, nakalagay dito. Do not open. So, wag natin buksan. Kasi disposable po itong battery na ito. Naka-design siya sa maintenance free disposable. Then, meron siyang plus sign. Ibig sabihin ng plus sign, itong pulo ng battery, positive polarity po ito. Meron siyang minus sign, ibig sabihin itong pulo ng battery, ito yung tinatawag na negative polarity ng isang battery. Meron din dito sa baba, ayan, minus sign, saka plus sign, ayan siya. Astra Auto Parts, maintenance free, ayan po. Dinala ito ng customer para ipa-charge dahil akala niya mahina na. Pero bago tayo mag-charge, siyempre, i-test muna natin gamit ang battery analyzer para malaman ang totoong kondisyon ng battery. So, i-tester natin gamit ang tester. Ito po. Meron siyang dalawang alligator clip. So, itong kulay pula na alligator clip, dito natin kakabit sa plus sign. Yan po, tandaan natin yan ha. Plus sign po yan. Itong kulay itim naman ng alligator clip ng battery tester o battery analyzer, dito sa kabila. Sa minus sign. Yan. Yan po, minus sign. So, kusang magtutunan na po ang ating tester o battery analyzer. So, unang-una, ito ang lumalabas. Nagbi-blink o nagkukurap-kurap dyan sa STD na yan. Ibig sabihin ng STD na yan, standard po yan. Then, nasa P1 siya. Ayan. Then, naka-EP. Ang ibig po sabihin nito, ito ay, ito na po yung kanyang tinatawag na CCE. So, match na po yan, okay na yan dahil maliit na naman itong battery na ito. I think wala pang 200 CCE ito ha. Nasa 170 lang o 180 mga gayan. So, itatap natin itong enter. Then pagka-tap ng enter, nag-P2 na siya, P2. Then pagka nasa P2 na, tap nyo ulit itong enter. Ayan, para mag-P3 na siya. Then pagka P3, dito na siya magbiblink sa EDC na ito. Then pagka-blink na ng EDC, pwede nyo palitan itong 80 CCE. Kung dagdagan nyo, itap nyo lang itong arrow na pataas. Pagayaan para magdagdag. Pag magbawas kayo dito sa arrow na pababa, pagayaan. So 80 lang po isit natin sa 80. Then, itesting na natin. Itap na natin itong enter para magtitesting na siya. So titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga kabat expert. Meron siyang tinatawag na IR. Ibig sabihin ng IR na nabiblink na yan, internal resistance po yan. 17.7 milliohm ang kanyang internal resistance. And then ang kanyang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health, 100% pa siya. Oh, napakalakas. Ang nakalagay dito ay perfect. So ayan po. So ngayon, titingnan natin ang kanyang tinatawag na voltahe ng battery, voltage baga. Ito po. Itap lang natin itong arrow na pababa para lilipat siya sa volt. Ayan po. So ito ang kanyang voltahe. 13 volts siya. 13.0. 13 volts po yan. Then, titingnan natin ang kanyang CCA. Tap natin ang arrow na pababa sa EDC para lilipat sa EDC. Ito na po yung kanyang tinatawag na CCA o Cold Cranking Amps. 176 CCA. So, mataas po ang CCA sa Astra na GTC6B na battery. Ayan po. So, SOC niya, ibig sabihin ng SOC, state of charge 100%. Ayan po. So, perfect ang battery nito. Nakalagay dito. Malakas po ito. Ibig sabihin mga boss, perfect pa ang kondisyon ng battery. Hindi ito sira at hindi rin ito lobat. Kaya ang ginawa ko, sinit ko lang siya sa 80 CCA sa loob ng 5 minutes hanggang 8 minutes para lang ma-stabilize ang charge ng battery. So yan po, tanggalin na natin. Mga boss, tandaan natin, huwag agad mag-charge o magpalit ng battery kung hindi pa ito natitest. Minsan akala natin mahina na pero 100% healthy pa pala ang battery. Kung gusto nyo pa ng mga tips tungkol sa car at motorcycle battery, subscribe lang sa Bat Expert PH.
Salamat mga boss.